Kapag sinabing King of Underbone, iisa lang ang unang nasa isip nating mga Pinoy, ang Winner X 150. Este, ang brand ng Suzuki na si Raider 150. At sa paglabas nga ng Honda Winner X 150 dito sa Pilipinas ay siguradong hati na naman ang opinyon ng mga underbone enthusiasts o mahilig makipagpataasan ng ihi pagdating sa kanilang mga motor. Balik tayo sa Raider R150 at ito na nga mga idol. Laos na nga ba talaga ang tinaguriang King of Underbone sa pagdating ng bagong opponent niya na si Honda Winner X 150? Kaya niya bang manatili sa upuan taglay ang abilidad, kakayahan at malaimpaktong performance? At tungkol naman sa presyo, magkano kaya ito sa cash and installment? Sulit pa nga ba ito bilhin ngayong 2024? Alamin natin yan mga idol. Welcome to Haji Motovlogs, and this is Suzuki Raider R150 Fi. Alamin natin yan kung sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2024. Let's go! Para magsagawa ng walkthrough at maghatid ng updated price with regards sa cash and installment nito ay nandito tayo sa Motor Trade Santa Cruz, Zambales. Unahin natin sa kanyang makina na may kargadong malaimpaktong 148cc engine displacement, single cylinder, dual overhead cam, 4-stroke, 4 valves po siya at gumagamit po ito ng liquid cooled para sa kanyang cooling system. At pagdating sa kanyang fuel system, gumagamit po ito ng fuel injection na kung saan ito ay may average para sa kanyang mileage na 50 km per liter. Not bad para sa mga underbone na racing tracking pagdating sa daily use. Ang bore and stroke naman nito ay may sukat na 62mm by 48.8mm na may compression ratio na 11.5:1. Pagdating sa kanyang transmission mga idol, ito ay manual transmission na kung saan gumagamit ito ng clutch at cambio. Kaya recommended ito pag sa mga baguhan ay mag-practice mabuti. Pagdating naman sa kanyang performance, mala-impacto talaga. Ito ay merong 18.2 horsepower at 10,000 RPM na may peak of torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. At para naman sa ibang detalye, halina't ikutan pa natin ang motor na ito kung ano pa ang meron dito at bakit hindi pa siya nalalaos pagdating sa King of Underbone. Let's go! Pagdating sa kanyang kabuwang disenyo, ito ay underbone at merong compact design mga idol or compact body design na kung saan hindi lang pang racing kundi pang daily use dahil pwede mong isingit-singit at ipasok-pasok sa mga heavy traffic. Dito naman sa kanyang head design ay napaka-sporty and aggressive. At nakalagay po ito sa handlebar na kung saan mas safe ito sa daan lalo na sa gabi dahil sumusunod ito sa galaw mo. Ang headlight naman ito ay gumagamit ng split LED na kung saan mas maliwanag ito at di nakakasilaw sa kasalubong mo at mas tipid sa baterya. At ang signal light naman ito ay peanut bulb ang gamit. Telescopic port naman ang suspension sa harapan, disc brake with dual piston caliper at meron po siyang glossy red painted mags na may sukat na gulong na 70/90/17 at tubeless po ito. Makikita natin na aggressive decals ng Suzuki logo and Raider R150 para sa mga gilid nito. Ang kagandahan dito sa transmission ay meron po siyang 6-speed manual transmission na kung saan ito ay may function na 1 down, 5 up. Dumadagdag naman sa pag-sporty ng motor na ito ang kanyang sporty metal pillion footrest. Para naman sa hatak ay gumagamit po ito ng chain drive with sprocket and engine sprocket na may chain cover mga idol. Dumako naman tayo sa kanyang likuran. Unahin natin ang taillight na mayroong ordinary bulb at ang signal light nito ay peanut bulb din na ginamit. Ang suspension sa likuran ay gumagamit po ng center shock absorber. Single disc brake with single piston caliper naman para sa braking system na may colored painted mags din na may sukat na gulong na 80/90/17 at ito po ay naka-tubeless na. At ang kagandahan pa nito mga idol, equip pa rin ito ng kickstarter na kung saan mas malaking tulong nito kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. Sa sandaling pagpadjakling nito ay agad na mag-start up ang makina mo. Umakyat naman tayo sa bandang itaas sa manubela. At unahin natin ang kanyang button and switches. Sa kaliwa ay merong on and off headlight na malaking tulong sa pagpapatipid ng kanyang ilaw o baterya. Meron po siyang high and low, signal lights at horn. Sa kanan naman ay meron lamang electric starter button. Para naman sa controls, sa kanan ay merong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay merong hand grip with clutch lever. At para naman sa brake nito ay foot brake pedal. Pagdating naman sa kanyang console panel ay gumagamit ito ng fully digital meter na kung saan mas readable at mas high-tech ang mga meter at gauge na dapat mong malaman at mas maraming info na syempre mas makakatulong sa iyo sa pagpapangalaga ng iyong motor.
na mayroong dalawang button selector. Gumagamit ito ng integrated shutter lock key para sa kanyang susian or startup engine na kung saan mas safe ito sa magnanakaw dahil mismo ang susian ay may takip. At ito ang pinaka pinagmamalaki ng Raider R150 mga idol, ang pinakamaliit at cute na compartment na pwede mong paglagyan ng ref, TV, at kung ano-ano pa. Slim and compact design naman ang upuan na may simpleng tabas mga idol, bagay na bagay sa kabuwang disenyo ng motor. Last but not the least, ang fuel tank capacity nito na mayroon po siyang kapasidad na 4 liters lamang. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito sa mga average height ng Pinoy at pang daily use. Unahin natin sa haba na mayroong 1960mm, lapad 675mm at ang taas nito ay nasa 1280mm. Pasok na pasok, hindi lang pang tracking o pang racing, pwede din pang daily use dahil pwede mo nga isingit-singit sa mga heavy traffic. Para naman sa seat height ay meron po siyang sukat na 765mm at ang total ng bigat nito ay nasa 109 kilograms lamang. Para sa reference nyo mga idol, meron po tayong inibitahan na 5'6 ang taas mga idol at kitang-kita natin na okay sa all right sa kanya. Pagdating naman sa 5'4 in height ay katulad din, walang problema dahil sa slim body design nito. Pagdating naman sa handle and maneuver ay napakagaang nito. Kayang-kaya ito kahit may mga manitipis na katawan. Okay guys, pagdating naman sa presyo, pag-usapan natin ang updated price with regards sa cash and installment nito via Moto Trade Santa Cruz, Zambales mga idol. Ang Suzuki Raider 150 Fi ay mayroong cash na 120,000 and 124 pesos. Pagdating naman sa kanyang down payment is 8,000 siya mga idol. Monthly payment naman mga idol para sa 36 months is 5,892, 24 months 7,547 and 12 months is 12,509. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago depende po yan sa lugar, dealer at promotion ng bawat dealer. Kaya wag sana magalit kung biglang tumaas o bumaba kung saan man kayong dealer pumupunta. Walang duda mga idol, siya pa rin ang talagang king of underbone dahil sa performance at quality nito mga idol. Pero meron lang akong gustong dalawang idagdag para siya na talaga at wala nang iba. Ang akin lang mga idol, sana magkaroon na rin siya ng ABS and sleeper clutch na features para sa safety at kapanatagan ng rider para wala na talaga, finish na ang kalaban. Kasi kung merong mala-impactong performance, meron din dapat mala-impactong braking system for safety and convenient para sa mga gumagamit. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit at siya pa rin ba ang king of underbone dito sa Pilipinas o hindi? At kung motor mo ay Raider 150 Fi ngayon, anong masasabi mo sa motor mo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas ng motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Hadyo Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Hadyo Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out. Yan. Tapos approve ka mo. Tapos atras sa bante. Hindi, nakasakay ka. Yan. Okay. Op. Sige. Nice. Tingin naman, Je. Tingin. Yan. Umati ka naman baga.